sa Antipolo, lalaking naglalakad na pugot ang ulo. Nasa ulo na raw ng barkada ni na CJ ang alak nang nakuhanan ng videong ito. Pasado alas 4 na raw ito ng madaling araw. Nasa kalsada pa rin sila matapos mag-inuman hastang nag-aasaran at nagsasayawan pa. Pero nakainuman, sigurado raw silang hindi dala ng kalasingan ang nakita nila sa video na nagpatayo ng kanilang balahibo. May napansin ba kayo habang tila sumasayaw-sayaw ang babaeng ito? Wala? Pues, tumingin kayo sa bandang kaliwa ng video sa pababang kalsada. Tila may naglalakad ding pababa. Ngunit ang nakakakilabot dito, ang naglalakad walang ulo. Nung nakita ko po yun, sobra po akong natatakot. Kinalibutan po talaga ako nun. Ang tagal niya pong naglalakad sa video. Inuunahan na nila ang mga dudero't dudera. Hindi ito edited at lalong-lalong hindi AI. Katunayan, kilala pa raw nila ang lalaking pugot dahil sa suot-suot nito. Yung jacket, akin yon. Madalas niya kasi yung hinihiram sa akin. Paborito niya. At ang talagang magpapagewang sa atin sa kaba, ang tinutukoy nila na nakunang pugot ang ulo, 2 buwan ng patay. Gusto niya mag-reconnect sa amin that night. Kung baka may gusto sabihin sa amin. Anong nais ipahiwatig ng di umano taong pugot? Ang video kuha sa kalsadang ito sa Barangay Inarawan sa Antipolo. Nandito po yun, pababa po, biglang sulpot, hindi po namin alam kung saan nanggaling. Pero doon po kami nakapwesto sa may bandang dulo, sa may kabilang kalsada. Nangyari po siya around 4:03 AM to be exact. Wala talaga siya katao-tao kahit mga sasakyan. Inisip ko po na baka edited lang. Sa gulat ako, parang napaka-serious po ng mga sinasabi nila sa GC namin. Kinalibutan po talaga ako nun. Ang tagal niya pong naglalakad sa video. Ngunit hindi lang daw takot ang naramdaman ng kaibigan nilang si Craig. Meron kasi siyang napansin sa suot, pati na sa kilos ng na-videohan nilang parang taong pugot. Alam ko yung hubog ng katawan niya, kung paano siya maglakad. Yung jacket, akin yon. Yung white na yon, yun yung couple namin na t-shirt. Tapos yung pants na yon, yun yung madalas niyang laging sinusuot. Ang pinaghihinalaan nilang taong pugot, walang iba kundi ang di umano kabarkada nila at partner ni Craig na si Mark na 2 buwan na ang nakararaan ng sumakabilang buhay. Kinilabutan ako. Umiyak po kasi ang tagal ko na siya kasing hindi nakikita. Tapos dun siya sa video magpapakita. Alam ko na siya yun. Ang mga damit ni Mark na kapareho raw ng suot ng taong pugot na itabi pa ng ina ni Mark na si Irene. Ito po yung damit po nung huling pasok po niya sa trabaho na nakitaan po sa video. Wala po akong balak tapon. Itatago ko po to kasi ito na lang po alaala niya sa akin. Nagulat ako, umiyak ako. Tugmang-tugma po yun doon sa huling nakita ko siya nakadamit ng ganun. Sabi ko, bakit makalipas ng 40 days, bakit ganun pa rin? Parang sariwa pa rin yung mga nangyayari. Ano ang mensahe na gusto niya iparating sa akin? Si Mark, 4 na taong naging partner ni Craig. Hanggang nitong Setyembre, naging ahente si Mark ng sasakyan at tila raw siya'y buwinenas. Sa loob ng 1 week, nakakabenta siya ng hanggang 5. Tuloy-tuloy yung swerte sa kanya. Pero
Pero makalipas lang ang ilang linggo, Bigla na lang siyang parang nagkaroon ng sakit, pabalik-balik na sakit sa ulo. Napapansin ko siya, parang meron na siyang mga jerky movement. Tapos hanggang sa maya-maya bigla siyang magsasalita ng mga parang hindi ko maintindihan na salita. Inaalog ko pero hindi pa din siya naagising. Bigla siyang dumilat. Parang nanglilisik na yung paningin niya. Nakaanong na parang na-stroke. Tinakbo namin siya sa hospital. Ang resulta ng CT scan, normal. Akala lang namin kulang siya sa sodium. si Mark na discharge. Subalit sa pagdaan ng mga araw, mas lalo raw lumubha ang kanyang lagay. Kahit ako, hindi niya na po ako nakikilala. Yung mama niya, hindi niya nakikilala. Dahil gagawin daw nila ang lahat para lang matukoy ang nagpapahirap kay Mark, ipinatingin siya sa isang albularyo. Sinabi na kinukulam daw po siya. Babae daw po ang may gawa. Hanggang nitong Nobyembre, si Mark na comatose. Bago siya ma-brain comatose, niyakap niya ako. Sinabi niya sa akin na hindi ko na kasi alam kung anong nangyayari sa akin. Baka hindi na ako umabot ng birthday ko. Ang birthday niya, December 17. November 29 o 18 araw bago ang nakatakda sana niyang 27th birthday, si Mark tuluyan ng binawian ng buhay. Lahat-lahat ng nangyari sa amin, biglaan talaga, masakit pa rin. Kinukuha ko ang picture na hinihiling ko na sana. Nandiyan siya, katabi ko pa. Umaano siya sa balikat ko. Ngayon lang, malamig na may parang may nakasampa sa balik. Nararamdaman ko po yung yakap niya sana. Ang biglaang pagpanaw ni Mark, pilit na hinahanapan ng paliwanag ni Irene at Craig hanggang sa kanilang napagtanto ang sinabi noon sa kanila ng albularyo. Babae daw po ang may gawa. Ang tinutukoy raw nito, ang babaeng figurine na binili ni Mark na siya ring pinaniniwalaan nilang nagdala noon ng swerte sa kanya. Ang figurine na kamakailan lang din ay itinampok sa aming programa, ang Buena Fortuna. Ang figurine na nagdadala raw ng swerte, pero di umano, ayon sa ilang mga nakabili nito, may kapalit din daw na malas. June 2025, nung nabili raw ni Mark ang kanyang Buena Fortuna at tila totoo raw ang dala nitong swerte. Ang sari-sari store kasi ni na Mark, dumami ang customer. Dagsa po. Pumapasok sa amin sa isang araw noon, nasa 5,000. Yung bahay namin, napagawa niya agad. Napa-semento niya lahat yon. Si Mark, buinenas din daw sa trabaho. Sa loob ng 1 week, nakakabenta siya ng hanggang 5, ganyan. Tuloy-tuloy yung swerte sa kanya. Pero ang sunod-sunod na swerte, tila agad binawi ng si Mark. Nagkasakit. Tapon lahat. Parang isang iglap, kulang pa. Palipat-lipat po kami ng doktor. At kaya raw nila pinaghihinalaan na gawa ito ng nabili ni Mark na Buena Fortuna dahil makailang beses din daw itong nagparamdam kay Mark. Sinabi niya na, "Ma'am, may nakikita ko dyan sa bahay. Babae daw na mahabang buhok. Tumutugma doon sa figurine po na yun." Ang Buena Fortuna ba talaga ang dahilan kung bakit swinerte, nagkasakit, hanggang tuluyang namatay si Mark? Si Mark din nga ba ang pugot na nahagip sa video? Yung white na yon, yun yung couple namin na t-shirt. Yung pants, madalas niyang laging sinusuot. Hindi ako magkakamali, talaga siya yun. Ang aming team nag-imbestiga. Sa video, hindi naman siya edited. At sa kanilang pag-iikot sa barangay, may natuklasan pa sila sa di umano lalaking pugot. Oo, kilalaw namin yun.
Sino siya? Tao po. Hindi na sasakit ang inyong ulo sa kakaisip dahil ang mga kasagutan ilalahad na. Dito po yun siya nakuhaan sa CCTV na naglakad po. Sa aming pagbabalik, Tao po. lagpas ulo ang takot ng grupo ni na Craig nang sa kalsadang ito sa Antipolo, may na-videohan silang naglalakad na parang pugot ang ulo. Sobrang kinilabutan ako. Pero ang mas lalo raw nagpakilabot sa kanila, ang pugot, di umano, kilala nila. Kahawig na kahawig daw ng damit ng kaibigan namin. Ito raw ang kabarkada nilang si Mark na namatay nito lang Nobyembre. Yung jacket, akin yon. Madalas niya kasi yung hinihiram sa akin. Paborito niya. Nagulat ako, umiyak ako. Tugmang-tugma po yun dun sa huling nakita ko siyang nakadamit ng ganun. At pinaniniwalaan naman nilang dahilan kung bakit matapos ang sunod-sunod na swerte, bigla namang nagkasakit at namatay si Mark. Walang iba raw, kundi ang sumpang dala ng nabili nitong figurine na ang tawag, Buena Fortuna. Ang gaan ng pasok sa amin ng pera. Wala, useless yun. Tapon lahat, parang isang iglap. Kaya ang Buena Fortuna ni Mark, agad nilang itinurn over sa simbahan. Ang sabi po nun ng pare, marami na raw pong nagsusurrender. Sinusunog po yata nila. Wala pong indicator o nagsasabi na ito ay nagdadala talaga ng swerte or ng malas. Depende rin po ito sa sitwasyon po natin. Samantala, para bigyang linaw naman ang misteryo ng pugot sa video, sinuri ito ng eksperto. Sa video, hindi naman siya edited. Balanse naman lahat ng mga pixels niya. Nag-ikot-ikot din ang aming team sa barangay hanggang may nakalap silang CCTV footage sa parehong kanto kung saan nahagip ang video ng di umano taong pugot. Dito makikita ang isang lalaking naglalakad mag-aalas 4 ng madaling araw. 3 minuto bago ang eksaktong oras na nahagip sa video ni na CJ ang inakala nilang taong pugot. Dito po yun siya nakuhaan sa CCTV na naglakad po. Na 100 lang naman po ito na wala po siyang ibang daan ng madadaanan din. Hanggang dun po sa may pinakababa. Hinanap nila ang lalaki sa video. Hindi rin namin mabukaan yan. Marami kasing tao dito dumadaan. Hanggang sa may isang tumalima. Kilala namin yun, nakikita namin yan dito. Tiga dyan sa amin sa dulo. Kasi isa lang yung jacket niya eh. Tao po. At naka-face to face nila ito. Tao po. Ang 70 anyos na si Lolo Eduardo. Kayo po ito. Oo, ako. Ito yung jacket ko. Araw-araw ako naglalakad dyan. Ay, maaga pumapasok ko. Alas 3 pa nga, umalis nga ako dyan eh. Pag dating doon sa kanto, ay, tawid ako doon. Yung sumasayaw ng babae, nakita ko yun. Umagit na sa kalsada. Ay, kayo, ayun. Kalasing sila eh. Para sa akin, palaisipan ho yan kasi karamihan ng walang ulo, mamamatay daw yan. Pero kayo hindi ka naniniwala. Eh, pwedeng maniwala, pwedeng hindi. Hindi pa nangyari sa akin yan, ngayon pa lang eh. Pero kung totoong tao ang nakuhanan ng video, bakit para itong pugot ang ulo? Medyo low quality yung video, blurred siya. Pangalawa is yung color nung kalsada to. Yung color din ng balat is nagbe-blend dahil since medyo wash out yung color niya, hindi ganun ka-saturated. So, hindi na nakikita yung details nung video. Kaya nagbumukha siyang walang kamay, walang paa, or walang ulo. Humihingi po ako ng dispensa kasi bilang uploader ng video, may accountability rin naman po ako sa mga nangyayari ngayon. Mas mainam po yun. Hindi ako mangangamba na siya yun. Inaano ko sa sarili ko na nasa langit na siya. At least, napatunayan namin na kahit wala na siya, buhay pa rin yung mga ala niya sa amin. Nandito pa rin sa puso tsaka sa isip po namin. Bakit nasa shock or denial stage pa sila na kung saan hindi pa lubos na ma-accept yung nangyari and ang kailangan lang nila ay time para dumaan sa buong process of grieving. Nitong Huwebes, muling dinalaw ni na Irene ang puntod ni Mark. Alam ko ba, gagabayan mo na lang ako. Tumagalala. Hindi ko papabayaan sa mama. Mahal na mahal kita.
Hindi ka mapapalitan dito sa puso ko. May kanya-kanya tayong paraan ng pagdadalamhati sa pagkawala ng ating mga minamahal. Pero ang tiyak, ang pangungulila at ang pagmamahal natin sa kanila, hindi basta-basta mapuputol kahit pa ng kamatayan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung